Bago siya pumasok sa school, ilalagay ng ina ang mabibigat na weightlifting plate sa bag niya. Nilagyan din ng sandbags mga ankles nito, at isang backpack na may dumbbells sa dibdib. Ginawa ito ng kanyang ina. Hindi dahil para mag-exercise si Fengzi, ngunit pigilan siya ibunyag ang sikreto. Nung sumakay si Fengzi sa bus, napansin niya ang isang babaeng tumatakbo sa labas. Nagkataon, sa next stop, pareho silang sumakay ng bus. Coincidental pa, di sapat ang bus card ng babae. Sinabi ni Fengzi sa driver, siya na ang mag-swipe para sa babae. Nakikita ng driver, sinasadya ni Fengzi mag-flirt. Nagpasalamat ang babae kay Fengzi. Nagkusang tulungan si Fengzi. Pero di inaasahan. Napakabigat ng bag ni Fengzi. Tinitingnan mabuti ang babae. Naramdaman ni Fengzi type niya ito. Unconsciously, nag-react ang katawan niya. Umaangat siya mula sa lupa na di mapigilan. Nag-recite siya ng value ng pi para ilihis ang kanyang atensyon. Dapat pala nasa good mood si Fengzi, upang lumutang ng buo sa hangin. Kaya nagdagdag ng bigat ang kanyang ina. Buti isang jolt ang naging rason sa pagsettle ng mood niya. Para dumagdag ang bigat at maiwasan ang lumutang, uminom siya ng 2 large bottles ng tubig. Di inaasahan, ang babae kanina sa bus ay inilipat sa kanyang klase. Nalaman niya ang pangalan niya ay Zixu. Mainit na binati ni Zixu si Fengzi nung nakita siya. Kahit walang ekspresyon si Fengshi, tuwang-tuwa siya sa puso niya. Di niya maiwasang tumingin kay Zixu. Mas lalo siyang gumaganda, mas lalo niyang nagustuhan. Nang mapansin ni Zixu, yumuko siya. Agad nagre-recite ng pi ulit. 3.14092. Dahil mga paa niya ay umalis sa lupa nang di mapigilan. Hinawakan ang mesa ng may lakas. Nag-recite siya ng pi ulit, para pakalmayan ang nasa sabik na puso. Hanggang sa dismissal umalis na si Zixu. Kumalma na rin si Fengzi. Dahil na late kanina, naging cleaner siya after dismissal. Nang uuwi na siya nakita niya si Zixu nakakatapos lang ng training. Naghuhugas ng kanyang mukha. Hinawakan ni Fengzi ang pillar at ibinaba ang ulo. Ang kalahating basang Zixu ay dumaan sa kanya. Nirap ni Fengzi ang mga paa sa pillar para hindi siya angat sa lupa. Dahil dito natutuwa si Zixu sa kanya. Habang si Fengzi ay may sariling kahirapan. Ikalawang araw sa school, si Zixu na piniling tumakbo sa school, ay nabangga si Fengzi nang magkita sila sa entrance. Nasugatan pa ang braso niya. Ang mas nakakahiya ay, kahit naka-raincoat si Zixu, basa pa rin ang uniform niya. Naghalo ang amoy ng ulan at pawis. Kahit ang class president ay, sinabi nakakahalata ang amoy. Hinayla ni Zixu ang mesa niya sa likod. Tinanong niya si Fengzi kung pwedeng humiram ng PE uniform. Nang pumasok siya sa school, isa lang friend niya, si Fengzi. Walang dahilan si Fengzi para tumanggi. Nag-aalala na din nilaban ng ina ang damit ng malinis. Salamat. Nang makita na bumalik si Zixu suot ang kanyang damit, nagpasalamat ito. Salamat Fengshi. Hinawakan niya ang desk. Sa dismissal, nagpapasama si Zixu kay Fengzi para bumili ng uniform. Nainggit ang class president, dahil may crush ito kay Zixu. Nakikita niya, mas gusto ni Zixu sumama sa tanggang iyon. Sabay bumili ng uniform, sabay mag-grocery, sabay kumain, sabay maglinis, para silang magkasintahan. May fried chicken store ang ama ni Zixu. Fried pork sa ina ni Fengzi. Nagkaroon sila ng maraming common topics. Dahil dito, di mapigil ni Fengzi. Direktang lumilipad. Ang gushing water ay parang bloomang youth niya. Malapit na ang exam date para makapasok sa sports college. Si Zixu ay nag-undergo ng overloaded training. Pag-open ni Fengzi ang pinto, na-distract si Zixu. Si Zixu ay muntik ng mahulog. Zixu, tinapon niya ang bag at lumipad siya dahil di makontrol ang direksyon. Bumagsak siya sa likod ni Zixu. Buti na lang nawalan lang ng balance si Zixu at hindi nahulog. Ang next na nangyari, na-expose ang sikreto ni Fengzi. Hinawakan niya MG binti ni Zixu at nagsimula itong mag-sit up. Napakalapit niya. Pumikit si Fengzi. Nararamdaman niya ang amoy ng opposite sex hormones. Malapit na tumalon ang puso niya. Nang tumingin si Zixu sa mga mata niya, lumipad si Fengzi nang di mapiglan sa hangin. Ilang sandali pa bago siya bumagsak sa lupa.
Okay ka lang. Nagulat rin si Zixu. Nakataong oras na ng paglilinis ng janitor. Kaya natapos ang training nila. Inaalala ni Zixu ang paglipad ni Fengzi. Nadama na ito ay di ka panipaniwala. Habang nag-uusap sila sa hagdanan, nakita ni Zixu ang nasirang band-aid ni Fengzi. Hinawakan ang braso niya, at idiniin ang band-aid. Dahil sa kilos ni Zixu, si Fengzi ay muling lumipad sa hangin. Hoy, huwag kang gumalaw. Nabangga siya sa kisame. No gravitational control, di siya makababa. Tumakbo si Zixu sa itaas. Umakyat sa rehas, hinawakan ng isang paa at hinayla siya pababa. Kahit na may backpack, kailangan pa rin ng support. Niyakap siya ni Zixu ng mahigpit, gamit ang sariling katawan para idiin siya. Nagtaas baba sila, sa wakas ay iniuwi siya. Nakita na nakahawak si Zixu sa braso ni Fengzi. Nagulat ang ina. Sino po sila? Kaibigan po ako ni Fengzi. Aming Fengshi, kaibigan. Pero babae ka. Babaeng kaibigan po ako. Pero ang ganda mo. Salamat po. Nagdala ang anak niya ng babae sa bahay. At napakaganda pa. Nagulat ang nanay ni Fengzi. Sinabi ni Fengzi kay ang sikreto niya sa paglutang. Sa tuwing masaya siya, di sinasadyang lumilipad siya. Kaya gumamit siya ng pie. Para pakalmayan ang sarili. Na-curious si Zixu sa kanya. Lumapit siya muli kay Fengzi. Pag makasama mo ako, lumulutang ka. Kaya pala, magko-confess ka na ba sa akin? May gusto ka sa akin. Alam ng ina na bunyag na ang sikreto ng anak. Ang nakakagulat ay, nang makita ni Zixu na lumutang si Fengzi. Hindi lamang hindi ito nagulat. Nangako rin na itatago ang sikreto. Lalo pa silang naging close. Para ay reassure si Fengzi, sinabi rin ni Zixu ang sikretong invulnerable siya. Kinuwento na nakipaglaban siya ng 17 babae. At kailangan niya mag-transfer. Simula noon, di na sila mapaghiwalay. Sa training si Zixu, nasa tabi niya si Fengzi. Naramdaman ni Zixu ang pagmamahal ni Fengzi. Pi 3.145793. Bitawan mo ako. Dahil kailangan ni Fengzi umuwi sa oras tuwing gabi. Tagal niyang di nakakasama si Zixu. Nagsisikap na makapasok sa ideal nilang university. Next day ay ang exam day. Nag-text si Zixu para pasayahin si Fengzi. Remind siya na eye off ang ilaw pag matulog. Agad na napagtanto ni Fengzi ang isang bahay. Open ang window. Nasa labas si Zixu nakatingin sa kanya. Hindi lang marunong lumutang si Fengzi. Na-inherit niya rin sa ina ang telepathy. Dahil na-miss ang isa't isa, lumipad si Fengzi sa labas ng bintana. Nag-fly over sa ilog at meadow. Saktong lumapag siya sa harap ni Zixu. Napaka-inosente ng high school love. Pag nagkita sila, sobrang saya nila. Umupo sila sa bench at nagkwentuhan. Nag-keep distance ng 30 centimeters. Pero binasag ni Zixu ang yelo. Kumuha ng malaking bato at ibinigay kay Fengzi. At sinabi niya, "Excuse lang yan para pasayahin ka. Miss na kita." Miss na rin, nag-so-snow. Bumagsak ang first snow mula sa langit. Sa Korea, ito ay isang romantic commitment. Ang makita ito ng magkasama, ay simula ng magandang relasyon. Iniisip na laging masaya. Sa araw ng pagsusulit, kumalas ang screw sa dingding. Nang tamaan ito ng malakas, nahulog ang iron frame. Mabilis patungo kay Zixu. Lumipad si Fengzi sa mid-air. Kasabay ang class president. Sumugod sa harap ng backboard at isave si Zixu. Nahulog sa pwesto si Fengzi. Oo, ang class president ay may powers na rin. Ang kanyang kilos ngayon lang ay nakuna ng isang kakalsay. At itong na-upload sa social media. Naging trending ang video na ito. Nang makita ng tatay ni Zixu at ina ni Fengzi ito, kinabahan sila agad. Ilang taon na silang nagtatago at lumipat. Kung matuklasan ang identities nila, magdudulot ito ng isang sakuna.